Marami palang dapat ipagpaliwanag yung pulis na nakasagihan nung isa sa mga hagad ng convoy ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon. Wala siyang lisensya, walang rehistro ang sasakyan at dati na pala siyang nakasuhan. Narito ang pagtutok ni Marie Sumali. Hindi ako nagdispensa. Pinararating ko kay Presidente, hindi ko alam na dumaan na pala siya. Humingi na ng paumanhin kay Pangulong Aquino si SPO1 Ricardo Pascua matapos makagitgitan at makasagian ng isa sa mga hagad ng presidential convoy kahapon. Pero mukhang mas marami pa siyang kailangang ihingi ng dispensa. Nadiskobring wala palang driver's license si Pascua. Wala rin siyang maipresentang certificate of registration ng sasakyan. Mayroon pang nakitang sirena sa kanyang sasakyan na ipinagbabawal sa mga pribadong sasakyan. Pati ang plaka ng kanyang sasakyan hindi mabasa. We found out na merong improper display ng plates. Meaning, doon sa rear portion ng vehicle, covered ito ng heavily tinted plastic cover. Plastic. So, hindi mo mabasa talaga yung plate number. Doon sa harap naman, naka-emboss yung QCPD ng commemorative plate. At the time when he was accosted, we found out na ang daming lacking sa kanya. Sa pagpapatuloy na investigasyon kay SPO1 Pascua, naungkat maging ang mga nauna ng reklamong inihain laban sa kanya na posible umanong ikabigat lalo ng kanyang kinakaharap na kaso ngayon. Nangako naman ng pulisya na magiging patas sila sa kanilang investigasyon. Nitong Abril, na-relieve na rin si Pascua sa kanyang pwesto sa Station 5 matapos si reklamo na nakikipag-inuman sa pampublikong lugar habang may nakasukbit na baril sa kanyang baywang. Matapos ang mahigit 2 buwan, nakabalik si Pascua sa Station 4 matapos ibasura ang kanilang kaso. Pero pinabubuksan muli ni Chief Superintendent De La Vega ang kaso niyang ito. Pinarelieve ko silang 4 doon, pinadisarmahan ko, pina-confiscate ko yung badge, tapos pina-report ko dito. Masasummarize ito into one grave offense. May mga aggravating circumstances. Hindi na humarap sa kamera si Pascua dahil tumatas daw ang kanyang presyon. Pero sinabi niyang hindi pa lang niya nare-renew ang kanyang lisensya matapos itong ma-expire. Kaya naman siya walang maipresentang certificate of registration ay dahil hinuhulugan pa niya ang sasakyan. Ang sirena at madilim na plaka naman ay dahil ginagamit umano niya sa legitimate at anti-illegal drug operation ng kanyang sasakyan. Sinabi naman ni De La Vega na ang paghingi ni Pascua ng paumanhin ay maaaring makapagpababa ng parusang pwedeng ipataw sa kanya. It will mitigate na hindi naman high-handed yung attitude niya, hindi naman inako na niya yung pagkakamali niya at yun nga, repentant siya. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Hindi raw biro ang pagbabantay sa seguridad at convoy ni Pangulong Aquino, lalo pat hindi siya gumagamit ng wangwang kapag nasa kalsada. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa lahat ng oras, binabantayan ng Presidential Security Group ang seguridad ng Pangulo ng Bansa, lalo na kapag lumabas ito ng Malacanang papunta sa mga appointment nito sa labas. Nang pasamahin kami ng PSG sa Presidential Convoy, nalaman naming hindi madali ito, lalo na't hindi gumagamit ng wangwang si Pangulong Aquino. We don't use the sirens anymore. Ginagamit namin yung mga loudspeakers para nakikiusap sa tao na makikiraan yung convoy. Hindi kami gumagamit ng blinkers, no? Apo. We only use the hazard lights to identify which cars are in the convoy. Sa may 30 minutos na biyahe namin, makailang beses tumigil sa traffic light ang convoy. Kapansin-pansing hindi mapakali ang mga PSG sa pagbabantay. Sir, bakit po bukas yung mga pinto ng PSG car? Para mas madaling bumaba. If there's an emergency, pwede kami bumaba kaagad. Plus, it's practical also because you can see the side mirror, you can see the back. May motorcycle riding police officers naman para mapabilis ang takbo ng convoy pero natatraffic pa rin ang Pangulo. Kung minsan, hindi alam ng mga motorista na kasabayan na pala nila sa kalsada ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sabi nga ni Dizon, minsan hindi niya kinalimutan ang bigat ng kanyang responsibilidad na sa mundong balot ng panganib, kailangan protektahan ng PSG ang buhay ng Pangulo ng Bansa kahit pa kapalit nito ay sarili nilang buhay. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.
Mga kapuso, may binabantayan po tayong namumong sama ng panahon o low pressure area. Nasa loob na po ng teritoryo ng Pilipinas. Yung tinatawag ng Philippine Area of Responsibility. Posible kayang maging bagyo yung low pressure area na yan? Alamin natin mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mike, patuloy na kumikilos palapit ng bansa itong low pressure area at medyo mataas ang posibilidad na ito ay maging isang bagyo either bukas o kaya ay sa Biyernes. At ito ay papangalanang Bagyong Ferdy. Bali, pang-anim na bagyo na ito ngayong taong ito. At sa taya ng pag-asa, huling namatan itong LPA sa layong 830 kilometers east of Central Luzon. Mang Tani, kung tatama yan sa Lupaino, ika nga'y maglalandfall. Ano ba yung bagyo, matindi ba yan? At ano magiging epekto niyan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, Mang Tani? Mike, sa ngayon ay hindi natin inaasahan na ito ay magiging isang napakalakas na bagyo, pero ito ay pwedeng maging isang tropical depression o kaya ay tropical storm. At ayon doon sa datos na nakuha natin mula sa Weather Central, sa ngayon ay posibleng hindi ito tumama dito sa Northern Luzon, maaaring doon lamang sa northeastern tip. Dadaan ito, pero ang mahalaga ay dadaan ito dito sa may extreme northern Luzon. Parang tutumbukin ito yung bansang Taiwan, parang yung direksyon na sinundan o tinahak nung bagyong si Dindo noong nakaraang buwan. Pero ang mahalaga, Mike, habang papalapit itong low pressure area, pinapalakas nito yung hanging habagat. Kaya asahan natin na magiging maulan simula mamayang gabi sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa may Southern Luzon, kasama yung Bicol Region, dito sa may Visayas hanggang Mindanao, lalo na rin dito sa may Eastern Visayas. At paalala po dun sa mga mangingisda sa Northern Luzon, lalong-lalo na dito sa may eastern side ng Northern Luzon na kung saan papalapit yung low pressure area, magiging maalon po ang karagatan base sa ating wave height forecast o yung tinatayang taas ng alon. Dito makikita natin mahigit 1 metro na ang magiging taas ng alon. Samantala, doon naman sa magiging lagay ng panahon, simulan natin dito sa may Northern Luzon, medyo may mga pagulan katulad dyan sa Tugigaraw, dito sa may Baguio at Cabanatuan. Pero magiging maulan, Mike, dito sa may Southern Luzon, kasama na ang Metro Manila, katulad dyan sa Legazpi at dito sa Metro Manila nga. At simula umaga pa lamang, makikita natin medyo mataas na ang tsansa ng pagulan dito sa Metro Manila, 40%. At lalo pang tataas yan, Mike, pagdating ng hapon, 60% na yan. At pagdating ng gabi, 100% halos na magkakaroon tayo ng mga pagulan. At sa buong Kabisayaan, magiging maulan din, kalat-kalat na pagulan dyan sa Boracay, kasama ang Bacolod hanggang dyan sa Tagbilaran at Ormoc. At maging sa Mindanao, magkakaroon din ng mga pagulan katulad dyan sa Kidapawan, Davao, Kidapawan at dito sa may Cotabato. Mike? Okay, maraming salamat. Mang Tani, sa China, binabaha sila ngayon. May kinalaman ba yan sa pagulan na dala nung bagyong humaging lang dito sa ating bansa, doon sa bandang norte, sa Tuktok, kamakailan, yung bagyong Enteng, Mang Tani? Mike, yung pag-uulan sa China ay hindi dulot ng bagyong si Enteng na halos dumaan lamang dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon kasi, nandito yung sentro ng bagyong si Enteng. Medyo may kalayuan doon sa mga binahang lugar dito sa China. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbaha dyan sa China ay yung tinatawag nating frontal system. Ito yung malamig na hangin na tumatama doon sa mainit na hangin naman na nanggagaling sa may karagatan ng West Philippine Sea hanggang doon sa may Pacific Ocean. At kapag nagkita yan, Mike, nagkakaroon ng mga thunderstorm, tuloy-tuloy ng mga pagulan. At yan yung nangyari dito sa China. At abot bewang na nga ang baha, kaya kinakailangan pang gumamit ng rubber boats yung mga tao dyan. At yung ilan naman, kumakapit na sa lubid para lamang makatawid sa mga bahang kalsada. Mahigit 50,000 na katao na po ang apektado ng baha diyan sa 6 na bayan sa nabanggit na bansa. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani. Nababahala na ang Department of Health sa pagdami ng mga nadedengge lalo na sa lungsod ng Davao.
Kaya ang paalala ng DOH sa mga ospital, maglagay muli ng mga dengue express lane. Nakatutok si Jamie Santos. Mahigit 100 dengue patients pa ang nakakonfine sa San Lazaro Hospital nang puntahan namin ito kanina. Ayon sa ospital, umabot na sa mahigit 2,000 ang naka-admit nilang dengue patient mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Isa na ang anak ni Robely na nakakonfine noong 1 linggo pa. Di niya maiwasang kabahan lalo't matamlay ang bata. Umiyak ako. Kasi natakot ako eh. Kasi akala ko masyadong malala na. Sa kabutihang palad na agapan ng sakit ng anak. Mag-ingat, tapos maglinis palagi. Ayon sa San Lazaro Hospital, nakaalerto na sila lalo na't malapit na ang buwan ng Agosto. Ito raw kasi ang panahon na pataas na ang bilang ng mga tinatamaan ng dengue. Nagpipik po ang mga cases of dengue in the month of August. Okay, kasi when the rains come, dyan po, no? Dyan dumadami yung mga lamok. Handa raw silang maglagay ulit ng dengue express lane na ipinanawagan ng DOH. Pero sa ngayon, hindi pa raw ito kailangan dahil kaya pa nila i-accommodate ang mga pasyente. Ready po kasi ang ER namin. So even without the dengue express, formally na ihihiwalay namin yung dengue express po is fever line. So kaya po kasi namin even without the dengue express at this point. So all cases po nakikita sa ER even without formally setting up a dengue express. Sa Quirino Memorial Medical Center ngayong buwan pa lang ng Hulyo, 89 na kaso na sa pasyente na may dengue na ang na-admit. 45 pa ang nakakonfine. Kaya pa raw naman itong i-accommodate ng ospital. Sa Davao City, nababahala na ang DOH sa laki ng bilang na may dengue mula nitong Enero. 30 na ang namatay roon. Ang pinakahuling biktima ang 7 taong gulang na si Diana. Payo ng doktor, pag nakaranas na pabalik-balik na lagnat, pananakit ng ulo, pagsusuka, nose bleeding, dapat nang magpakonsulta sa doktor. Puksain din daw dapat ang simula ng sakit sa pagpapanatiling malinis ng ating kapaligiran. Jamie Santos, Nakatutok, 24.